Freydis! Grabe si Freydis, oh. Napakakulit nitong batang ito. May 11-month-old female Rottweiler. Alam nyo, si Freydis may basher. Merong hater itong si Freydis. Kung isang araw, pinost ko yung video ni Freydis. Tapos, merong isang ungas na nag-message or nag-comment doon sa aking vlog. Sabi ko kasi, anong tingin nyo kay Freydis? Ang sabi niya, ito daw si Freydis, ang kanyang score sa conformation ni Freydis. Ibig sabihin kung nagko-conform ba siya sa breed standard ay 3.5. Ibig sabihin binabagsak niya ito si Freydis. Ang dahilan niya kasi yung buntot ni Freydis ay naka-curl. Ayan, ano bang tamang buntot ng Rottweiler? Dati kasi ang mga Rottweiler, alam niyo nag-start ako sa Rottweilers noong mga 1990s. Psst, no. Freydis, come here. Ang mga Rottweilers noon ay naturally dinaduck or pinuputol ang mga buntot nila. Kasi yung mga Rottweilers, noon pa man, dinadak talaga ang buntot nila, historically. And ang mga Rottweilers, nag-start yan sa Germany. And noon sa Germany, hoy. Noon sa Germany, talagang inaalaw nila ang pagdak ng mga buntot. Si Sol nandun sa kabila, kaya umiiyak-iyak. Gusto niya sumama kay Freydis kasi kaso pag pinalabas ko siya, aawayan naman siya ni Logan, nagsiselos ito eh. So yung mga Rottweiler, wala talaga kayong makikitang buntot noon. Pero nung mga I think mga early 2000s ay nag-start na magkaroon ng idea ang mga Europeans lalo na ang pagdadak ng buntot or pagpuputol ng buntot at saka pagkakrap ng tenga. Quiet, Sol! Pagpuputol ng tenga or yung pag-ear crop ay hindi humane at kailangan ng ipagbawal. So nung inalis na nila yung ear cropping at saka tail docking, yung mga European dogs na normally or dati historically tinetail dock ay hindi na tinetail dock. Kaya yung mga Rottweilers na galing Europe ay makikita nyo na starting ng mga that time nang nagkaroon ng ruling ang FCI, hindi na nila pinuputulan ng buntot. Pero yung mga Amerikano, that's another story. Yung mga American Rottweilers, ibig sabihin, mga Rottweilers na galing sa mga American breeders ay tinetail duck pa rin nila hanggang ngayon. Kasi yung AKC naman, yung American Kennel Club, yun pa rin naman ang nakasulat sa standard. Hindi sila under ng FCI. Hindi sila nagpapasakop sa mga rules ng Federation Cynologique International na based naman sa Belgium. So, yung mga AKC Rottweilers or American Rottweilers ay makikita niyo may mga buntot pa rin. Pero yung mga Rottweilers galing sa Germany, Rottweilers galing sa Europe in general, ay makikita nyo may mga buntot na. And ang ginawa nilang rule sa buntot, ang gusto nila, para dinagdag nila sa breed standard, na yung buntot ay dapat ideally naka-level, no? Ibig sabihin, imbis na nakababa, imbis na nakataas, naka-level siya, and bumababa siya normally, pero maaring tumaas siya ng konti kapag excited ang aso. And kung hindi naman, kung hindi ganon, ay magiging parang basis siya for negative pogi points kapag sa mga dog shows. So, yung ganitong buntot, kagaya nung kay Freydis, normally, ayan, ang carriage ng buntot niya ay parang nakataas at naka-curl, naka-curl na ganyan. So, yan ay isang presentation, ano bang matatawag natin dyan? Isang bagay na maaring mag-cause sa kanya ng mas mababa ang points niya sa mga conformation shows compared sa mga dogs na level ang buntot. Now, okay, conformation shows yun. Unang-una, hindi naman ako interesado talaga masyado sa mga conformation shows. Unlike when I was starting out sa mga dogs ng mga 1990s, sobrang bilib ko sa mga conformation shows. Eventually, mas naging interesado ako sa working capabilities ng mga dogs. Mas naging interesado ako sa kanilang function at saka sa utility ng mga dogs rather than yung kung sino lang yung mga nananalo sa mga dog shows, which are basically beauty contests na okay, meron siyang kinalaman sa function din naman ng dogs. Pero parang mga beauty contests din yan
ng mga sa tao, mga Miss Universe, ganyan, na meron din namang talent portion, meron din namang kinalaman yung beauty sa function, no? Pag maglalakad yung mga beauty contestant, ay maaaring makikita nyo rin naman yung function, kung healthy ba yung tao or hindi. Pero yung sa mga confirmation show sa mga dogs, basically, ang tinitignan nila is kung yung dog mo ay nagko-conform or gaano siya ka-close doon sa sinasabi sa breed standard. And kung sino yung mga nanalo sa mga confirmation shows, mas likely nagagamit sa breeding, mas likely sila yung mga preferred kasi mataas ang presyo. Pero it does not necessarily mean na yung mga dogs na yon ay mas healthy or mas conformationally or mas sound or mas matalino. It doesn't follow. Ay, binibideo ko nga eh. Nagpuntahan sila dito kasi nandito si Adam at tinatawag ni Adam. So anyway, yung buntot ito si Freddy's, it doesn't mean naman na merong problema sa kanya. It doesn't necessarily mean naman na merong health issue kay Freddy's dahil tumataas yung buntot niya. It only means yung carriage na, normal carriage ng buntot niya ay pataas kasi may mga muscles yung sa base ng buntot. May mga muscles kasi doon sa buntot na nagpapangyari na itaas ng aso yung buntot or ibaba ng aso yung buntot or iwag niya yung buntot to the left, to the right, ganyan. So may mga iba-ibang mga muscles yan. And it only happens na yung kanya mga muscles sa dorsal portion ng cauda. Ayun, may imbalance lang doon sa pag-contract ng mga muscles niya between the caudal muscles tsaka yung dorsal muscles. So, it doesn't mean na less intelligent siya or not. Pero kasi yung mga buntot kasi may kinalaman din yan sa communication ng dogs. So, they can communicate with each other. And nalalaman din natin kung anong nasa isip ng aso, lalo na if you're interested in behaviors ng dogs. Makikita mo kung yung dog ay interested, tense, happy, or ano yung niya, excitement levels niya. So ginagamit din nila yung mga buntot nila to communicate with each other and sa atin. Kaya ayan, yung mga dogs lang na naka-curl ang tail, kagaya ng mga pugs, no, naturally, o kaya yung mga iba pang mga dogs na naka-hook pataas ang tail, or kahit yung mga French bulldogs, mga ganon. Hindi lang nakaka-communicate ng mas diverse ang naiko-communicate nila through their tails. Lalo na yung mga duck dogs, actually kaya nga nila dinaduck is para hindi makita daw ng mga tao na sila ay friendly, para mas katakutan, mas nakakatakot ang dog. And wala makakapitan yung mga kalaban kapag ka sila ay nakikipag-away or nag-guard or ayun, umaatake ng ibang predators like wolves or mga wild animals. So yung tail ay marami ring paggamit. May kinalaman din siya sa balance ng aso. Pero ito, nadulas to siya dun sa tubig na, uy! Tubig nang galing sa washing machine yan! Ay nako, mahilig talaga siya maghiga-higa sa mga tubig. Ay, ang kulit nitong si Freddy's. So anyway, yung nagbigay ng critic dito kay Freddy's, binigyan niya ng score ng 5 yung drive ni Freddy's just from the vlog itself. And maling-mali yun kasi hindi mo naman ma-evaluate ang drives ng isang aso just by looking at a vlog kung saan naglalaro yung dog. Grabe, nag-aaway sila sa pagkain. Pareho silang hindi nagba-back out. Umalis lang to si Freddy's. So, as a working dog person, na hindi naman ako nagda-dog show, I still think Freddy's is perfect, especially for my use. I'm going to use her as a breeder ng more protection dogs. Unang-una, ang kailangan mo kasi pag breeder ka ay excellent genetics. And pagdating sa genetics,
ay the best genetics ang meron dito kay Fredis. In my opinion, yung kanyang lineage from Vitus von Neubrand and Romeo von Engelblick ay sobrang ganda ng lineage nito. At yung nakikita kong drives ito kay Fredis, yung sturdiness ng katawan niya, in general, lahat-lahat tungkol sa kanya, pati yung pagiging balance niya, kita nyo, 11 months na ito. And he's okay with kids and everybody else. I think this is a perfect brood bitch para mag-produce pa ng mga magagaling na mga working dogs, working Rottweilers. Of course, powered siya by SDN, the best dog food in the multiverse. And Tide ay hindi pala, SDN lang.